Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Spanish colonial period mula 1521 hanggang 1898. Sa panahong ito, nagsimula ang makabagong agham, teknolohiya at relihiyon sa Pilipinas. Noong panahon ng mga Espanyol, nagsimula ang pag-unlad ng edukasyon at agham sa ating bansa. Nagtayo sila ng mga paaralan, ospital at mga lugar para sa pananaliksik. Dahil dito, nagsimulang umusbong ang mga propesyon at bagong kaalaman sa Pilipinas. Ang pag-unlad ng siyensya noon ay malaki ang impluwensya ng mga prayle. Sila ang namahala sa edukasyon at kalusugan, kaya madalas ay nakabatay sa relihiyon ang pagtuturo. Nakatuon din ang pamahalaang kolonyal sa kalakalan at ekonomiya. Kaya mabagal ang pag-unlad ng agham at teknolohiya. Isa sa pinakamalaking ambag ng mga Espanyol ay ang pagpapalaganap ng relihiyon. Pagsapit ng ika-16 na siglo, karamihan sa mga lugar mula Luzon hanggang Mindanao ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga prayle ay nakipagtulungan sa mga sundalo para ipalaganap ang Roman Catholicism sa mga Pilipino. Sa unang bahagi ng pananakop, ipinagbawal ang mga lumang paniniwala ng mga Pilipino. Ngunit habang tumatagal, pinagsama ng mga tao ang kanilang mga katutubong tradisyon sa Katolisismo. Dahil dito, hindi tuluyang nawala ang kulturang Pilipino kahit naging Kristiyano ang karamihan. Nagsimula ang lahat nang dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521. Ito ang unang pagtatangka ng mga Espanyol na gawing Kristiyano ang mga Pilipino. Pinili ni Magellan ang Cebu dahil ito ay madaling daungan, sentro ng kalakalan at may maayos na pakikitungo ang mga tao. Dito nagsimula ang unang binyagan at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. May 4 na dahilan kung bakit naging matagumpay ang mga Espanyol sa pagpapalaganap ng relihiyon. Una, ang mass baptism, kung saan sabay-sabay bininyagan ang mga Pilipino. Pangalawa, ang reduction policy, o pagsasama-sama ng mga tao sa isang lugar para mas madali silang turuan. Pangatlo, natutong magsalita ng wikang katutubo ang mga prayle para maintindihan ng mga Pilipino. At pang-apat, inangkop nila ang Kristyanismo sa lokal na paniniwala kaya mas madali itong natanggap ng mga tao. Ang barangay ang pinaka-basic na unit ng pamahalaan noon. Karaniwan itong binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Bawat barangay ay autonomous o may sariling pamahalaan at pinamumunuan ng isang datu, raha, hari o lakan. Ang salitang barangay ay nagmula sa salitang balangay, isang salitang Malay na ang ibig sabihin ay bangka o sailboat. Noong unang panahon, ang mga sinaunang pamayanan ay nakabatay sa pagkakamag-anak o kinship base at karamihan ay matatagpuan malapit sa baybayin o ilog. Samantalang ang pamayanang nasa loob ng lupa ay makikita naman sa bunganga ng ilog o sa paligid ng lawa. Sa kanilang lipunan, hinihikayat nila ang pag-aasawa ng magkaparehong antas sa lipunan, pero hindi naman nila ipinagbabawal ang pag-aasawa ng magkaibang antas. Halimbawa, maaaring magpakasal ang isang datu sa isang alipin. Pinapayagan din noon ang disbursyo sa ilang bahagi ng bansa, lalo na kung may karanasan sa tahanan o kung ang asawa ay baog o hindi kayang magkaanak. Pagdating naman sa mga batas, may 2 uri, sinusulat at hindi sinusulat. Ang hindi sinusulat na batas ay mga pasalitang batas na ipinapasa sa pamamagitan ng salita o tradisyon at na ipapamana sa susunod na henerasyon. Samantalang ang mga isinusulat na batas ay ginagawa ng datu kasama ang konseho ng mga nakakatanda bilang mga tagapayo at pinapahayag sa buong barangay ng isang umalohokan o tagapagbalita. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga antas o social classes sa lipunan. Una, ang datu. Siya ang pinuno ng barangay katumbas ng monarch, raha, sultan o hari. Siya rin ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa kanilang pamayanan.
Kadalasan, ang posisyon ng dato ay namamana lalo na ng mga panganay na anak na lalaki. Ngunit kung walang tagapagmana, maaaring pumili ng bagong dato ang mga bilang sa Maginoo class na karaniwang magkakamag-anak din. Sunod ang mga pre-men o timawa at maharlika. Sila ang mga malalayang tao sa lipunan. Nakakapagmay-ari sila ng sariling lupa at hindi kailangang magbayad ng buwis o tributo. Ang mga timawa ang bumubuo at sa karamihan sa population ng barangay. Malaya silang maghanap buhay, pumili ng mapapangasawa at maaari rin silang magmay-ari ng alipin. Ang maharlika naman ay partikular na sa mga Tagalog ay halos katulad din ng mga timawa. Nagbibigay sila ng serbisyong militar sa dato gamit ang sariling gastos at nakikibahagi sa mga nasasamsam sa digmaan. Pareho sila ng karapatan at tungkulin ng mga timawa. Ngunit kalaunan nawala ang uring maharlika bandang taong 1630 nang pag-isahin ng mga Espanyol ang iba't ibang pangkat ng mga Pilipino. Panghuli, ang mga alipin o oripon sa Visayas. Sila ang mga bihag sa digmaan, mga may utang na di mabayaran, mga anak sa labas, binili o mga pinarusahan sa krimen. May dalawang uri ng alipin. Una, ang aliping namamahay. May sariling pamilya, bahay at maliit na lupain. Naglilingkod sila sa kanilang amo tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani o sa tuwing may paggawa ng bahay. Pangalawa, ang aliping sa gigilid. Ito naman ang mga nakatira mismo sa mga bahay ng amo. Wala silang sariling ari-arian at hindi maaaring magpakasal ng walang pahintulot ng amo. Ngunit kung gugustuhin nila, maaari silang bilhin ang kanilang kalayaan gamit ang ginto. Good day, everyone. Today, I'll be sharing a brief but insightful look into the agricultural landscape of the Philippines during the Spanish colonial period. We'll explore how three major crops shaped the economy, how landholding systems evolved under the colonial rule, and how these changes led to the widespread land conflict and the roots of agrarian reforms. By the late 19th century, the Philippines became known internationally for three key agricultural exports, which is tobacco, abaca, and sugarcane. When you say tobacco, even after the Spanish government abolished the tobacco monopoly in the 1880s, Philippine cigars retained their prestige. They were highly sought after in the Victorian parlors across Britain, continental Europe, and North America. It also symbolized luxury and colonial craftsmanship. On the other hand, when you say abaca, around the 1850s, abaca, also known as Manila hemp, rose in global importance. It was considered the strongest and most durable fiber for making ropes and cordage, especially valuable for naval and shipping industries during the age of sails. And lastly, sugarcane. After the 1850s, sugarcane became the Philippines' most important export. The opening of the port of Iloilo in 1855 and the effort of Britain consul Nicholas Loney revolutionized sugar production. He introduced steam-powered sugar mills, offered liberal credits to landlords, and encouraged labor migration from Panay to Negros, transforming Negros into the heart of sugar industry. Now, let's discuss the rise of landholding. Before the Spanish colonization, Filipinos lived in barangays led by datus. Land was communally accessed and rice was used as currency. Social classes existed, for example, datus, maharlikas in the Philippines, but land was shared and cultivated freely. But the Spanish disrupted this system by introducing the encomenda system. When you say encomenda system, it is a royal land grant were given Spanish encomenderos who collected tributes from native Filipinos. While originally meant to protect and support the locals, it quickly became exploitative.
Another example of this system is Pueblo agriculture. Several barangays were grouped into pueblos or municipios. These administrative units were assigned land to cultivate, but control shifted to colonial authorities. And another example is private land ownership. Communal land holding was replaced by private ownership. Large swaths of lands were claimed by Spanish elites, religious orders, and military officers, leaving native Filipinos as tenants or laborers on land they once freely roamed. Now that we're talking about lands, let's talk about agrarian reforms and land conflicts. As landowners shifted, agrarian tension escalated. Native Filipinos who had once had access to lands were now disposed and forced into tenancy. Some key issues back then included royal decrees. The Mora Law of 1894 required land registration. Many Filipino peasants unfamiliar with Spanish legal processes and language failed to register their lands. Meanwhile, wealthy landowners quickly claimed not only their own lands but also adjacent peasant lands. This led to an estimated 400,000 Filipinos losing their titles and becoming tenants. Now let's discuss land grabbing tactics. There are two land grabbing tactics, which is outright purchase and mortgage system. When we say outright purchase, Spaniards bought lands from desperate peasants at unfairly low prices. And mortgage schemes or pacto de renta, similar to today's sangla system, peasants mortgage their lands with little hope of reclaiming it. Now, there's something called fair land. When you say fair land, religious orders had a vast estate granted by the Spanish crown. Tenants paid a tax called canon to these fairs, further deepening economic inequality and resentment. Sa larangan medisina, ang medikal na aktibidad ay limitado lamang dahil sa mga physical factor at kakulangan ng supplies. Isa pa, umaasa lang sila sa Manila, Acapulco, galleon trade na nangyayari lang isang beses sa isang taon. Ang mga nagsasagawa ng paggagamot sa Pilipinas ay mga praile at mga lokal na manggagamot. Fireworks on local remedies. Ang tropical na klima ng Pilipinas ay sadyang nagpahirap sa mga Espanyol dahil hirap sila mag-adjust sa panibagong klima. Dahil dito, pinag-aralan ng mga misyonero ang botanical landscape ng Pilipinas nang sa ganon ay makahanap sila ng alternatibong paraan ng paggagamot. Ang mga sinaunang Pilipino ay umaasa lang sa mga medikilos o matanda para magpagamot. Ang paggagamot ng mga kuranderos o native healers sa English ay na-recognize ng mga Espanyol at kanila itong ginamit maliban lang sa mga supernatural na kaso. Ang pinakatanggap na traditional healing art sa Pilipinas ay ang herbal therapy o opotherapy. Isa sa key personalities sa larangan ng herbal medicine ay si Father Francisco Alsina, kung saan nag-release siya ng libro tungkol sa mga halaman na ginagamit ng Pilipino sa panggagamot. Ang halimbawa ng herbal plant, ano ng osokberry leaves, ginagamit sa panggamot ng mouth blister, ulcer at stomach aches. Ang katas nito ay kaya magpagising sa walang malay na tao, sa laksak, patolang bilog o vegetable sponge. Mabisang pamurga, gamot sa constipation at gastric problems. Ginagamit rin sa mga kamandag at lason. Sa libot o pandakaki, meron itong dalawang uri, black bark at mas epektibo na white bark. Ang katas nito ay ginagamit sa sugat, ulcer at para maiwasan ang kumpulsyon. Arogangan o China Rose, ginagamit ng mga kababaihan para sa menstrual cramp, pwede rin sa pamamaga at pagpapapawis. Kolon-kokon, sulasi o holy basil, ginagamit para sa sakit ng tiyan. Marol, sampagita o sampaga, ginagamit para sa mga nanganganak. Advisable gamitin ng kaunting quantity dahil masama kung napadami. In-encourage ni Father Diego de Bobadilla ang paliligo sa hot spring kung may sakit, na sinang-ayunan ni na Father Juan Tombo at Father Francisco Ariola. Obstetrics, ang cesarean operation ay hindi pa uso noon kaya napakataas ng childbearing fatalities sa Pilipinas noong Spanish era dahil undeveloped pa ang pamamaraan ng pagpapaanak. Upang mapababa ang fatalities rate, nag-release ng libro si Father Julian Bermejo na pinamagatang Instruction for Midwives to Prevent Abortion and Death of Unbaptized Babies at si Father Gregorio Sanz na pinamagatang Sacred Embryology, isang manual base sa siglong pag-aaral ng mga praile, medikilos at matronas. General surgery. Noong 17th century, ang surgery ay kalimitang nagaganap lang sa military. Ang development nito ay napakababa at describe din ni John Malat na ito ay useless science at di mag-exist kung walang Espanyol na mag-ooperate.
Isa pa ay napakababa ng survivability ng surgery at nagdudulot lang ng pabihirang sakit. Didiscuss naman dito kung ano ang sistema ng edukasyon sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Nung dumating ang mga Espanyol, nagdala sila ng panibagong paraan sa pag-aaral na tinawag nilang European System of Education. Nagbukas sila ng mga paaralang elementarya, kolehiyo, at mga pinakaunang universidad dito sa ating bansa, at ang mga paaralan na ito ay sinimulan ng mga pari at mga madre, o kung tawagin nila ay mga misyonaryo. Ang sistema ng paaralan ay hindi naging patas para sa lahat ng bata. Mas nauuna mag-benefit ang mayayaman at nakapokus sila sa mga regular na subjects at mga relihiyosong pagtuturo. Sinasabi din na priority ng edukasyon ng mga mayayaman na tinatawag na ilustrados. Sila ang mga Pinoy na may kakayahang tustusan ng pag-aaral ng kanilang pamilya sa malalaking paaralan. Sa bahaging ito, ipapaliwanag ko ang pagbabago sa ating lingwahe nung dumating ang mga Espanyol. Ang Filipino language na kasalukuyan natin gamit ngayon ay galing sa Tagalog language na inimpluwensyahan ng mga Espanyol. Ang wikang Pilipino ay nanggaling sa wikang Espanyol dahil ito ay nagbabago lang ang spelling sa pagtagal ng panahon. Nung dumating ang mga misyonaryo, gusto nilang i-convert ang mga Pilipino sa Katolisismo gamit ang sistema ng pagtuturo nila ng kanilang pananampalataya. Permanenteng binago ng mga Espanyol kung paano tayo magsalita at magsulat sa wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga salita, pag-impluwensya sa grammar, at tuluyan ding binago ang pakalumang sistema ng ating pagsusulat at pinalitan ng Latin na alpabeto.